Ako po kasi aminado ako na since ang bago-bago pa lang po talaga ng lahat, naging totoo kasi sa akin lahat. Ako, nagmahal ako ng totoo eh. Hindi ko yun malelet go agad-agad. Let's go! Alam niyo po mga kachika, ito po ay isang bomba na naman na sumabog. Katapusan ng Nobyembre, tinapos na rin po ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla ang kanilang pananahimik na matagal na po nating hinihintay. Una naming ibinalita dito ang pagsasalita ni Carla Estrada sa isang source na nakarating sa amin na tapos na ang kanilang relasyon. Pinalabas po kaming sinungaling ni Carla Estrada. Wala pong katotohanan. Yan. Very vague, sabi nga po namin. Hindi namin alam kung alin ang hindi totoo, yung hiwalay na ang kanyang anak at si Catherine o yung hindi totoo na siya ang nagkalat ng balitang ito sa maraming sources. Pero ngayon po ay heto na. Si Catherine Bernardo po mismo ang nagsalita. Chapter closed. Nakakalungkot. Opo. Ito na yung nakakalungkot na malaman na natin yung totoo mula na sa horse's mouth. Na talagang nakakalungkot kasi naghiwalay sila. Pero ito naman ang sa atin, nakakatuwa dahil totoo ang sinasabi natin. Oo, vindicated tayo. Ang bindikasyon, pampublikong bindikasyon ay na kay OG Diaz na tinawag po nilang fake news peddler at talaga naman pong pinakain ng pagkasasakit ng mga salita na hindi halos matatanggap ng kahit sino. Pero heto po, lumantad po ang katotohanan na hiwalay na talaga itong si Catherine at si Daniel. Ano masasabi mo ngayon? At saka siyempre mas maganda yun mula mismo sa kanila nang galing. Kami ay hiwalay na. So, ano ngayon si Carla Estrada dito? Maiipit. The cat is out of the bag. Eka nga natin. Ay, diba? Yan ang katotohanan. Ang totoo po, kung nalulungkot ngayon ang mga Katniel supporters, wala naman pong matutuwa sa isang paghihiwalay. Natural lamang po na kalahati ng ating puso ay kasama ng mga taong nagmahalan ng 11 taon. Pero ngayon po ay nagkanikanya na ng landas. Pero sabi nga ni Daniel Padilla, ganyan daw talaga ang buhay. Ika nga niya. At sabi naman ni Catherine, hindi nila sasayangin ang 11 taon nilang pinagsaluhan ng paganyan na lamang. Pero alam mo, ramdam na ramdam ko, tumatawid sa akin si Catherine sa kanyang mga salaysay, yung sinabi niyang, siya ang una kong boyfriend. Sa kanya ko itinuon ang aking panahon. Kaya lamang kailangan ko nang magdesisyon para sa sarili ko rin naman na pag-unlad. Correct. Parang ganon. At sa 21 years niya sa showbiz, kalahati noon ay nakagugol sa kanilang love team. Totoo yan. Sa kanilang pagmamahalan. At sa kanilang mahigit na isang dekada, 11 years yun, di ba? Ito lamang po yun. Hindi rin tayo dapat na magbunyi dahil ang bawat paghihiwalay po ay talaga namang ikinalulungkot ng marami. May kasabihan po sa showbiz, ang mga reporters daw po, pagka hindi pa hiwalay, pinaghihiwalay. Pag hiwalay na, pinagbabati naman. Hindi po ganoon. Hindi lang kami makapagpigil noon ng aming mga emosyon dahil napakatagal na pong nakatiwangwang itong issue na ito na ayaw magsalita ng kampo ni Daniel, ayaw magsalita ng panig ni Catherine. Ang kanilang mga tagahanga na nagking baitang ng hagdan tungo sa tagumpay ng kanilang love team ay may false hope. Naniniwala sila na ang kanilang mga idolo pa rin ay magkarelasyon. Isang bagay na mali. Maling-mali. Kaya ito na si Catherine, naghayag na ayaw niyang lokohin tayong lahat. Ayaw niya na nagpapanggap. Ayaw niya nagpapanggap, kaya dapat nating malaman ang buong katotohanan kung ano na ang nagaganap sa kanila. Ayun, sarado na. Tapos na. Chapter closed. Sabi niya, nakakaano, unang boyfriend, unang kaligayahan, unang lalaki na pinagkatiwalaan at minahal. Dito papasok yung emosyon ng isang babae na sa unang-unang pagkakataon na nagtiwala at nagmahal, broken-hearted. Matagal ito bago mapaglabanan ni Catherine. Kaya naman tanggap natin kung bakit natagalan ang kanilang pagpapahayag na wala na sila kasi talagang pinipilit pa daw sana nilang ayusin pero hindi na maibabalik daw talaga sa dati. At ngayon sinabi niya talaga na kung ang inaasahan niyo po ay babalik pa rin kami sa dati, ay wag na po tayo magpanggap, hindi na po mangyayari yun. At ang sabi ni Daniel, yung pagmamahal daw niya kay Catherine ay isasama niya sa kanyang buhay habang panahon. Diba? So sa madalit sabi, yung Katniel fans wala na. Yung hindi wala. Yung Magkahati. Yung love team, tapos na yun. At lalong-lalong pinakamasakit, yung personal nilang relasyon, ang wala na. Tapos na. Ito pong kabanata na ito ng kanilang buhay, sabi nga ni Catherine, chapter closed. Anong ini-imagine mo ngayon na buhay ni Catherine sa araw-araw mula nung sabi niya ay pinakamahirap na pagkakataon na pinagdaanan nila ni Daniel? Ilang buwan na pala ito Tama nga. Ang source na ilang buwan nang hiwalay. Diba? Pero alam mo na, mukhang yung ilang taon silang magkasama, 11. Ang hirap para sa mga tunay na nagmamahalan. Mahirap yung sa 12 tapos ilang buwan pa lang.
andun pa rin yung sakit. Araw-araw kang iiyak, araw-araw kang maghihinayang. Pero, ang sabi naman ni Catherine, kailangan niyang mag-move forward. Di ba? At saka siyempre hindi mo kagad mahilom sa Ma-absorb. sugat. O, di ba? Ang dami nga nagpapayo, sigurado kay Catherine ngayon. Ang dami-daming isda sa dagat. Huwag mong iyakan yan. Total din lang, hindi naman nagpakita sa iyo ng katotohanan na nandyan na kayo, magkarelasyon na kayo, pero ang nababalita nga ay meron pang iba. Pero madaling sabihin yun pero mahirap gawin. Kapag sinabi mo, ang daming isda sa dagat, pwede pang makakita ka pa ng iba. Pero kapag ang puso mo ay nakatukon sa isang tao na minamahal mo, di ba? ang hirap. At saka ang puso, ang gumagamot sa isang pusong nasaktan ay puso rin. Correct. Siguro yun ang maaaring maging dahilan para makasulong si Catherine sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa mga darating na linggo at buwan, maaaring makatagpo pa rin si Catherine ng isang lalaki na mamahalin niya at magmamahal sa kanya. Tulad ni Daniel Padilla. Correct. At ito lang pa na ilalagdag ko lang, maraming nakabasa na siguro ng statement ni pero Ilang ngayon, oras pa lang, milyon na. alam ko ang nasa isip ngayon nila. Siguro ito na yung sasabihin ko. Ang tanong ngayon nila, walang pagpapahayag, di ba? Sa kabilang kampo, walang sinabi kung anong kadahilanan. Yun naman ngayon ang alamin natin. Yan ang susuriin ngayon. Yan ang talagang uuriratin, lalo na nating mga marites at ng mga bashers. Yan ngayon. Ay, ano kaya ang tunay na dahilan? Siguro totoong-totoo yung kay Blythe, diba? kay Andrea Yun na, Brillantes. I-out po natin si Andrea dito. Dahil umusbong po yung kwento kay Andrea kailan lamang. Samantalang ito palang hindi pagkakaunawaan ni Daniel at saka ni Catherine ay matagal na. Sinusubukan pa nilang gamutin pero wala na silang magawa. At di ba na yung sa kanyang pahayag, parang mukhang hindi siya magpapa-interview kasi Sinabi na raw niya ang lahat. ito na lahat, wala na, hindi na siya mag-entertain ng question. Ito na yun. Ito na yung statement ko. Bahala na kayo mag-intindi nito. Basta ako, aayos na ako. Chapter close na. Ako, ang naramdaman ko nung nagbigay na ng pahayag si Catherine Bernardo, vindication. Dumaan po kaming tatlo sa isang maurirat na tandang pananong ng publiko. Heto kayo, nagbabalita kayo ng mali, ng walang katotohanan, na ang naging pasimuno ay si Carla Estrada. Ako talaga ang pag-asa ko, kahit pagbintangan nyo kami, lalabas at lalabas ang katotohanan kahit anong pagtatakip pa ang ating gawin. At heto na nga, tayo ay isinalba sa kahihiyan, una ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Yes, Diba? correct. Ngayon ang dami nating natatanggap na mensahe. Ano ngayon ang masasabi ni Carla Estrada? Kaya nga sabi ko, nung sabihin niya na tayo ay sinungaling, hindi man direkta, sino ngayon ang sinungaling? Sinasabi niya, pag walang katotohanan, ang inyong binalita ay yung At sinasabi. ano daw, hindi siya kailanman nanghimasok at nakailangan sa buhay pag-ibig ng kanyang mga anak. Yun ang sabi niya. Pero yung palabasin mo na sinungaling ang mga tao na nakakaalam ng katotohanan, dapat ay hindi mo ginawa. Mas maganda nga no, nagpakatotoo ka na lang eh. Yun din ang nararamdaman ko. Yun din ang nababalitaan ko. Pero kailangan ko munang konsultahin ang anak ko kung maaari na akong magbitiw ng salita. Sana ganon. Kaya sa susunod, Carla, wag kang magkwento. Titignan mo muna kung sinong tao pinagkukwentuhan mo. Kasi Bantayan mo yung kapaligiran mo. Kasi di ba nagaling yan doon sa circle mo eh. Hindi naman nagaling sa labas papasok sa inyo eh. At ito ay bendikasyon para kay OG Diaz. Ako'y maligayang maligaya dahil nasaksihan ko, nabasa ko, naramdaman ko, narinig ko kung paano ninyong inaglahi ang pagkatao ni OG Diaz. Sinabihan nyo na ang pinakakain niya sa kanyang mga anak ay pagsisinungaling. Maging kami, sinabihan nyo rin kami na ang ikinabubuhay namin ay pagsisinungaling. Trabaho po namin ito. Dapat ay malaman ninyo yung thin line, yung linya na naghihiwalay sa kasinungalingan at pagbabalita ng katotohanan. Dapat ay alam nyo yon. Huwag kayong nagagalit. Katulad ngayon, sino po ang napahiya? Kami po ba? Hindi ba? At si Carla Estrada at ang mga tao na nagpipilit na si Catherine at si Daniel ay hindi maaaring buwagin. Pero eto na, nagsalita na silang dalawa. Ano pang masasabi natin? Baw na lang tayo. Tama. Ang mahalaga, eto na, kung mga sinasabi niyong sinungaling, siguro naman, pwede nyo ngayon mag-post ulit ng tanggal niyo yung sinungaling. Totoo. At baka naman gusto nyo pa rin ipatrending naman yung I'm sorry, OG Diaz. Di ba naman? Siguro naman alam ninyo ang pagkakamali ninyo, mga bashers. Siguro naman alam nyo kung sino mga sinaktan nyo. Baka naman, baka lang naman, di ba? At eto na po ang susunod na tanong. Ano ang magaganap pagkatapos magkahiwalay ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo? Saan dadamputin ngayon ang karera ni Daniel Padilla? Ay, yun na. Abangan Sino natin. ang tatayo at sino ang ihiga? Umpisahan mo, Romel G.
Jessica. Naku, Daniel Padilla talagang inilaglag na ng mga panay ni Catherine Bernardo. Alam mo, yan talaga ang magaganap. Noon pa man sinasabi na natin na sa love team na ito, magkakaroon po ng paksyon-paksyon. May maka-Catherine, may maka-Daniel. Pero lagi naman sa anumang ganitong hiwalayan, nakalalamang yamado ang babae sa hatian. Tama ba, Oo, Del? tama. Siyempre, yung lalaki palaging parang lumulubog, ang babaeng umaangat. Oo. Pero doon sa paghati-hati ng simpatya ng kanilang mga tagahanga, nakukuha ng babae ang mas malaking porsyento. Oo. Yun na nga, Diba? lalo na sa ganitong sitwasyon, pag ang nagkamali ay ang lalaki. Madalas Oo. naman kasi lagi ganon, Oo. di ba? Kaya pag sinabing lalaki, sinaktan si babae, yun na, doon na tayo sa nasaktan. Bakit doon sa mga nababasa natin, hindi po ito sa social media, sa mga kasamahan nating manunulat, ano? Bakit nakalagay, matagal nang niloloko ni Daniel si Catherine? Ano yung kwento na yun? Oo nga, meron ako nababasang ganun na simula-simula pa daw noon, kaya itong dahilan daw na paghiwalayan nilang dalawa, talaga daw may tunay na third party daw talaga. Na yung matagal na raw na Oo. nagtitiis itong si Catherine. Ay kasi di ba na dumating sa puntong parating pinagbibigyan, pinapatawad, pero paulit-ulit, di ba ilang babae ba ang naling sa kanya? Oo. Na dinedma lang pero naging sila pa rin, pero ito na this time Oo, parang namagitan ang pagpapatawaran. Correct. Diba? Parang ganon. Parang napuno na si Hindi, Catherine. parang goma yan eh. Hilahin mo ng hilahin po pwede, pero mapapagot din. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.